Morning sa ating lahat. So, yun nga, lagi namin sinasabi morning. Okay, kahit afternoon, kahit evening, good morning pa rin tayo palagi. Bakit? Kasi po, ang good morning daw ay katunog ng good earnings. Okay, so ibig sabihin, magandang kitaan, payaman daw po yan. Yan ang mga sinasabi ng mga networkers. So, good morning, payaman po tayo. So, magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala si John A. Sevilla. Ako po ang Quality Assurance and Training Supervisor po ng CRMD or ng Customer Relations Management Department. And today, ang i-discuss po natin ay about registration, MyLX GRO. Ano yung GRO? Yung Guaranteed Retail Override, hindi yan yung sumasayaw. Yung TAP or yung ating Techno User Affiliate Program. Yung ating V-Mobile Official Fan Page through V-Mobile Technologies Incorporated Official. And yung ating pong CRMD hotline 311-3000 which is 24/7 operation. Okay. So, hindi po ako masyadong magkikwento about sino si V-Mobile. Kasi kung gusto niyo malaman, kung gusto niyo makilala kung sino si V-Mobile, mamaya po yan. Alas 4 hanggang alas 10 ng gabi. So, bago po tayo magsimula, gusto ko pong malaman, lahat na po ba tayo ay miyembro ni V-Mobile bukod sa akin? Lahat na po ba tayo ay mga technopreneurs or mga techno users? Alright, so meron pa po ba mga magiging miyembro pala or ka-family ni V-Mobile? Alright. Yan, ma'am, welcome ma'am. Ako, hindi ka nagkamali. Alright, so ngayon po ang ikukwento ko sa inyo ay about Load Extreme. Okay, sino nga ba si Load Extreme at ano si Load Extreme? Okay, sabi natin si Load Extreme daw, meron tayong tagline, all access, all for you. Bakit? Bakit all access, all for you? Kasi po, si Load Extreme daw ay all-in-one, we have all-in-one access to various prepaid products. Okay? All-in-one, ibig sabihin, gumagamit lang po tayo ng single wallet system. Hindi na po tayo kailangan gumamit ng iba't ibang SIM cards, hindi na tayo kailangan gumamit ng iba't ibang cellphones. Bakit? Kasi po, using our existing SIM card and cellphone, using our existing computer with internet, pwede na rin po tayong maging miyembro at mag-start ng business with V-Mobile. Okay? So, again, ang ginagawa natin, nagdi-dispense tayo ng ating mga products, which is the load, okay, using electronic dispense, right, or nagdi-dispense tayo through, ng load through cellphone and computer. Okay, so napakadali, hindi na tayo kailangan gumamit ng ano pa man. Nabanggit ko si load. Bakit? Kasi po, yan po ang ating major product. Loading system po tayo, and tayo po ay isa sa mga key partner ng Smart, ng Globe at ng Sun Cellular or ng mga telecommunications company. Okay? So now, punta po tayo kay Technopreneur. Paano po ba maging miyembro? Paano maging kasali ni V-Mobile? Siyempre, kailangan po tayo ay mag-subscribe. Bibili po tayo ng Technopreneur Kit. Nagkakahalaga po siya ng 3,988. Hindi po siya 4,000. Hindi din siya 3,500. Okay? So kung mag-ibang presyo yan, hindi po yan kay V-Mobile. So 3,988 lang po tayo. Ang ating pong subscription, walang expiry date. At hindi rin po tayo kailangan mag-renew. Sabi nga dito, once a member, always a member. Parang SSS lang. Okay? So kapag V-Mobile member na kayo, para na kayong SSS secured. Okay? Once a member, always a member. Secured tayo dyan. Sa pinili natin Technopreneur Kit, meron po yung laman na 20 pieces na access cards. At yung 20 pieces na access cards na yan, nagkakahalaga ng 250 pesos. Ibig sabihin, kapag binenta natin yung 20 pieces na access cards, nagkakahalaga yan ng 5,000 pesos. Okay? Ibig sabihin din na pag nabenta natin lahat yan, bawing-bawi na natin yung kumula natin ng 3,988. May tubo pa tayo. Okay? Aside dun sa tinutubo natin, meron pa daw tayong kita. Ano yun? 1 to 2% override. Right? Sa lahat ng transaction ng ating mga techno users or override doon sa mga binibenta ng ating mga techno users. 1 to 2% yun. Kung magkano man ang nabenta nila, meron tayong 1 to 2%. Okay? And again, sa ating fast track, meron agad tayong 20 pieces. Okay?
Okay, so kung 20 yung Tecno users mo, sa lahat ng 20 na yan, meron tayong 1 to 2% na kinikita sa mga binibenta nila. Okay, sabihin mo na lang na 1,000 bawat isa, isang araw. Magkano na yon? Sa isang buwan, magkano na yon? Alright? Tapos, kapag tayo daw ay miyembro na ni V-Mobile, kapag tayo daw ay isa ng technopreneur, meron tayong access sa Enterprise Online Facility. Okay? Kung saan nakikita natin yung transactions. Kung saan nakikita natin sino ang niloadan natin, ano ang niload natin, magkano ang balance natin. Nalaman din po natin sino ang apply natin, sino ang downline natin, at sino ang mga technopreneurs. Nakikita natin yan sa ating account through loadextreme.ph. Okay, now, more on technopreneur, punta naman tayo kay techno user. Ito yung techno user, ito yung binabanggit ko na nagkakahalaga ng 250 pesos using the card itself. Okay? So kapag binenta natin siya 250 pesos, yung 250 pesos na yan, hindi po yan load. Yung 250 pesos na yan, subscription lang po yan. Yan po ay membership. Paano? Okay? 250 pesos para makapagsimula ka ng business mo, ng iyong loading business. Normally sa mga retailers, sa mga iba't ibang telcos, ang retailers yun nila nagkakahalaga ng 1,000 pataas. Sa atin, 250 pesos lang, pwede ka na mag-start ng business at pwede ka na maging techno user. Okay? Aside sa techno user card, kung wala na tayong card na binibenta, pwede pa rin tayong magrehistro ng panibagong techno user. Okay? Yan, pumapasok yan sa ating techno user affiliate program. Ibig sabihin, kapag nagrehistro si techno user ng panibagong techno user, ang bayad naman doon is 300 pesos. At ginagawa yan through electronic SMS push. Paano po yan? 250 pesos kailangan at least 260 pesos ang remaining balance ng techno user para meron siyang mairehistrong additional techno user. Ang bayad naman doon is 300. So, ibig sabihin, outright meron tayong kitang 50 pesos. Okay? Now, kapag nagbebenta raw po tayo ng kahit anong prepaid products ni V-Mobile, meron po tayong tinatawag na 10 to 12% retail profit. Or ito po yung tinatawag nating discount or yung ating lifetime discount. Okay? So kapag nagbenta tayo sa sarili natin, nagbenta tayo sa mga kaibigan natin, hindi po kung magkano presyo yung binibili nila ang nababawa sa ating load wallet. Okay? Discounted po yun. Okay, so ibig sabihin kapag nagbenta tayo ng 100, ang kaltas lang po sa atin ay, let's say 89 or 90, 10 to 12%. Okay, so meron agad tayong discount. Meron agad tayong kita. Gaya ng binabanggit ko kanina, lahat ng techno user ay merong kakayanan na mag-enroll ng panibagong techno user. Okay, using our techno user affiliate program. Mamaya pag-uusapan natin more on techno user affiliate program, yung ating registration. Since nabanggit yung registration, punta na muna tayo sa registration. Paano kayo magiging ganap na technopreneur at techno user? Meron tayong tatlong paraan. Una, online enrollment using the Access Card. Pangalawa, SMS enrollment using the Access Card. At pangatlo po ay ang registration via iReg or TAP or instant registration or the techno user affiliate program. Punta muna tayo sa online enrollment using the Access Card. Siyempre, pag sinabing online, internet yan. Saan tayo pupunta? Punta po tayo sa ating website, www.loadextreme.ph. Kahit www.loadextreme.com.ph, okay lang po yan. Basta sigurado lang po tayo na ang spelling ng ating Load Extreme ay Load Extreme, walang letter E. Okay, sa Extreme. Kasi pag nilagyan nyo ng Load Extreme na may E, pupunta kayo sa Load Extreme. Pero hindi kay V-Mobile yon. Minsan na pagkakabaliktad, Extreme Load. Pupunta rin kayo kay Extreme Load. Existing kasi yon, pero hindi kay V-Mobile. Okay? So para makasigurado tayo na pumupunta tayo sa website ni V-Mobile, ang spelling ng Load Extreme natin, L-O-A-D-X-T-R-E-M-E. Load Extreme. Okay. Bago tayo pumunta sa ating website, meron lang po muna akong paalala. Kasi normally, nagkakaroon po ng problema sa pag-login. Minsan nakaka-login sila kaya lang hindi nila nakikita yung transaction. Minsan hindi sila makapagbenta ng load. Bakit? Kasi nga po, iba po ang ginagamit nilang browser.
Ang ating pong website, design po yan specifically sa Mozilla Firefox. Okay? So, ibig sabihin, kapag gumagamit po kayo ng Google or ng Internet Explorer, makakapasok. Okay? Kaya lang hindi po nagagamit lahat o hindi natin na-access yung buong facility. Okay? So, again, most advisable browser na gagamitin natin kapag pupunta po tayo sa ating website ay Mozilla Firefox. Okay? Kasi minsan na nangyayari dyan, nagda-login ka, punta ka na sa my profiles, ang gagawin, ibabalik ka sa main page. Okay? Pupunta ka sa transaction mo, ibabalik ka sa main page. Okay? Kasi nga po, hindi sila design para kay V-Mobile. So, para tuloy-tuloy tayo, gamitin natin Mozilla Firefox. Now, ito po ang itsura ng ating website. Color orange at meron 3 tao na may hawak ng cellphone. Andiyan din po ang logo ni V-Mobile. So marami pa po tayong links dyan, online loading, load wallet transfer, etc. Now, para mag-register tayo, ang gagawin lang natin ay, sa may bandang kanan pataas, i-click natin yung new account, click here. Pag i-click natin yung blue na button, ang lalabas po ay ito. Ang unang lalabas dyan ay terms of use. Kailangan po natin malaman at basahin ang terms of use. Intindihin po natin. Bakit? Para po malaman natin kung ano ang pinapasok natin. Once na naintindihan na po natin yan, just click I agree and then submit. Pag ang kinlik po ninyo ay disagree, hindi na po kayo didiretso pa. Pero once you click I agree and then submit, eto na po yan. Registration itself. Alright? Ang kailangan lang po dyan ay inyong full name, ang inyong complete address, date of birth, yung ating cellphone number, yung ating ID number na matatagpuan sa ibabaw ng ating access cards, at yung ating SAC, or yung SAC, or the Service Activation Code. Right? Na kinikis-kis po sa likod ng ating access card. Yung unang-unang kinikis-kis, yun po yung SAC. Pag nailagay na po natin lahat ng information, kompleto, tama at eksakto, click na po natin ang submit. Pagkatapos po niyan, pag na-click na natin ang submit, bibigyan po tayo ng system ng susi. Yung susi na po na yan, ay ang ating gagamitin sa lahat ng ating transactions. Yan po ang tinatawag nating PIK or the Personal Identification Key. Sinabing personal kasi pang-inyo lang po yan. Hindi po yan EIP or the Everyone's Identification Key. Okay, ibig sabihin pag personal, sa inyo lang dapat walang ibang makaalam. So kapag lumabas na po ang information na yan, it's very important na kopyahin natin, kabisaduhin natin. Okay? Para sa susunod na transaction natin, alam natin ang ating gagamitin. Kapag kayo ay Tecno user, tapos na ang registration ninyo, pag lumabas na yan, ang gagawin nila ng Tecno user ay magre-replenish ng load wallet and benta na kayo ng load. Kapag kayo naman ay bagong in-sponsoran or kayo ay technopreneur, ang gagawin nyo, i-click niyo pa po yung Activate Business Center. Okay? Bakit nyo po kailangan i-click yung Activate Business Center? Yan na po yung ating networking site. Okay? So kapag kinlik po ninyo ang Activate Business Center, ito na po ang lalabas. Yung MyLX Activation. Inuulit ko po, yung kanina, registration natin yan para maging technopreneur and techno-user para makabenta tayo ng load. Okay? Dito naman po ang ating networking site. Now, ang kailangan lang natin gawin, ilagay ang ating LXID, ang PIK, etc. Tanong, kanina po bang LXID at PIK ang inalagay natin sa MyLX Activation? Sa sponsor o doon sa bagong in-sponsoran? Siyempre po, ang information na ilalagay natin dyan ay doon sa bago natin in-sponsoran or yung ating nire-register pala. Kaya halimbawa, ma'am, ano pangalan mo, ma'am? Lenita? Anita. So, ibig sabihin, Anita, LXID ni Ma'am Anita. Okay, yung sa card niya, and then yung PIK niya binigay sa kanya. Yun ang ating ilalagay sa LXID and PIK. Ulitin ko lang po, para po sigurado sa ating lahat, ang ilalagay po natin dito ay ang information po ng ating bagong in-sponsoran or yung bagong nagre-register.
Sa Get Information po, meron dito nakalagay Sales Sponsor ID and Sales Placement ID, pati ang posisyon. Now, ang tanong, sino po ba or kaninong Sales Sponsor ID yan? Okay. So si Ma'am Anita, mag-membro pa lang kay V-Mobile. Ma'am, sino mag-invite sa'yo? Okay. Ma'am, anong name mo, Ma'am? Wow, Lenita and Anita. Okay. Si Ma'am Lenita. Oh, Denita. Nenita. Tama po ba, Ma'am? Ayan. Ayan. Si Ma'am Lenita, siya ang nag-sponsor. So, siya ang nasa taas. In-sponsoran niya ngayon si Ma'am Anita. Okay? Sino kayang may Carmencita ba dito? Parang nailang, si Ma'am Carmencita, mamaya, Ma'am. Ay, akala ko Ma'am Carmencita kayo. Sige, Ma'am. Kung halimbawa, like ako, walk-in, sino lalagay yung sponsor dyan? Kay V-Mobile, Ma'am, kayo makakadiretso. Si V-Mobile po ang apply ninyo. Alright? Okay. So now, sa Get Information, Sales Sponsor ID, ID yan noong nag-sponsor sa kanya. So kung si Ma'am Anita ang in-sponsoran, LXID at PIK niya. Sa Sales Sponsor ID, yung nag-sponsor sa kanya, which is si Ma'am Ninita. Okay? Sales Placement ID. Kung titignan natin ang graph na ito, kanino po kaya ang Sales Placement ID ang ating ilalagay? Kay Anita. Kay Anita po ba? Anita. Alright. Ma'am, kasi ganito po yan. Kailangan maintindihan natin ang ilalagay natin dito. Kasi very crucial itong registration. Ano po ba ang Tagalog ng placement? Ang Tagalog ng placement ay kinalalagyan. Lugar. Tingnan po natin ang graph na ito. Saan po ba nakalagay si Anita? Nakalagay po siya sa ilalim ni Ninita. Ibig sabihin, kung sales sponsor ID niya ay si Ninita dahil siya ang nag-sponsor, ang sales placement ID naman ay doon sa ID kung saan siya nakalagay. Saan siya nakalagay? Kay Ninita. Ibig sabihin, LXID ni Anita, PIK ni Anita, sales sponsor ID ni Ninita, at sales placement ID ni Ninita. Okay? Ang nakalagay sa sales sponsor ID, yung nag-sponsor. Ang nakalagay sa sales placement ID, kung saan siya nakalagay. Okay? Now, pumunta po muna tayo sa second slide. Kasi po, kapag okay na kayo dito, syempre ang gagawin nyo, click nyo yung submit, di ba? So kapag click yung submit, ito na po ang lalabas. Okay? So nakalagay dyan yung LXID na nag-register, PIK, information niya kanina. And then, kung makikita po ninyo, sales sponsor ID, sales placement ID, meron pang real placement ID. Parang ang gulo naman. Bakit po merong real placement ID? Okay? So titignan po natin yan. Babalik po tayo ngayon dito. Okay? Bakit may real placement ID? Sasagutin natin yan. Halimbawa po, si Ma'am Ninita meron pang isang in-sponsoran. Ma'am, anong name niyo, Ma'am? Faye. Okay, so si Ma'am Faye, in-sponsoran ni Ma'am Ninita. So, ibig sabihin, LSID ni Faye, sales sponsor ID ni Ninita kasi siya nag-sponsor, at sales placement ID ni Ninita kasi na-under siya ni Ninita. Halimbawa, maraming kaibigan si Ma'am Ninita. Okay? Halimbawa po, nag-sponsoran niya si Ma'am. Ma'am, anong name niya, Ma'am? Marge. Si Ma'am Marge na medyo naguguluhan. Yes, Ma'am. Talagang magulo kasi parang hindi mo makuha yung sequencing. Siguro man dyan, mag-specific ka ng ID. Yung ID number ng ID number. Apo, sige Ma'am. Pupunta po tayo dyan. Nakakalito kasi. Sige Ma'am. Nakakalita po talaga. Kaya po ini-explain natin siya isa-isa. Okay. So si Ma'am Marge, in-sponsor ni Ma'am Ninita. Ano po? Ma'am, magkakalala po ba kayo? Hindi. Okay, pero sabihin natin, in-sponsor niyo si Miss Marge. Yung ating pong system is binary lang. Ibig sabihin, dalawahan. Okay? So, dalawa na yan, kumpleto na, di ba? Pwede po ba tayo maglagay dito at ilagay natin si Miss Marge? Hindi na po pwede.
Okay, ibig sabihin kung in-sponsor ni Miss Nenita si Miss March, ang sponsor ID dapat kanino? Kanino pong sales sponsor ID? Anita. Sino po nag-sponsor kay Miss March? Anita. Si Miss Nenita. So, ibig sabihin, LX ID ni March, sales sponsor ID ni Nenita kasi siya ang nag-sponsor. Now, kung titignan natin tong graph na ito, since hindi pwedeng ilagay si March sa pangatlo, nakita natin kanina meron dyan real placement ID, di ba? Okay? Yung real placement ID na yan, halimbawa po, hindi alam na nag-sponsor na binary lang tayo. Kasi minsan ang nilalagay na nag-sponsor, uulitin niya, sales sponsor ID niya at sales placement ID niya. Okay? Hindi po yun nare-reject ng system. Ang ginagawa po ng system, naglalagay po siya ng real placement ID. Paano po yun? Halimbawa, hindi na siya pwedeng lagyan, si system na po ang nagde-decide. Ilalagay po niya si Miss March sa kung saan siya pwedeng ilagay. Okay? Kaya nga po, importante alam na nag-sponsor ang ating registration. Ibig sabihin, kapag nagtuloy-tuloy po si Miss Nenita sa pag-register, ang nilagay niya dyan ay ang kanyang sales sponsor ID at sales placement ID sa pangatlong pagkakataon, si system, babaguhin niya ngayon ang sales placement ID. Okay? Doon pumapasok yung real placement. Ibig sabihin, kung sa pangatlong pagkakataon, sales sponsor ID si Ma'am Nenita, yung kanyang placement ID maiiba. So, saan kaya pwede ilagay si Miss March? Pwedeng Anita, under Anita, or Pwede pong dito, pwede rin pong dito. Kahit saan, pwede, basta available. Okay? Baka mamaya pupunta si Miss Nenita sa office. Anong nangyari? Ako ang nag-sponsor, bakit 500 lang ang nakuha ko? Okay? Dapat akin yung placement, di ba? Kung iisipin, kung hindi niyo po alam ito, dapat talaga sa inyo. Okay? Dapat talaga sa inyo. Kasi nga po, kung hindi niyo alam yan, nag-expect kayo. Sales sponsor ID and sales placement ID na ID niyo ang gagamitin, 2 beses lang yan. Okay? Sa pangatlong pagkakataon, pwedeng sponsor ID nyo, pero ang placement ID sa iba na. Doon na po pumapasok yung salitang diskarte. Okay? Kaya po sinasabi namin sa inyo palagi, kung maglalagay po kayo ng panibagong tao, diskarte po rin nyo kung saan nyo ilalagay. Sa A or sa B. Okay? Kasi nga po, pag nagkamali kayo ng paglagay ng sales placement ID, ang real placement ID po na lalabas dito ay hindi na po sa inyo. It's either kay Anita na or kay Faye. Okay? Sasabihin ni member, ay ni Anita, hindi naman kakilala ni Anita si Faye, ay si March. Hindi rin kakilala ni March si Faye. Diba? Sir, yan, what if ni-request mo na nakita mo na ganyan sa system sa Dinyabuli, pero gusto mo doon sa medyo big blend mo. Pwede Alright. mo i-request sa company, tsaka may bias ba yun? Pagka ni-replace mo talaga, yung gusto mo mangyari. Ang question ni ma'am, kung nagkamali daw, pwede na po bang pa-replace at kung may bayad? Okay? Sa ngayon po, pwede pa. Okay? Pero hindi na po kami nag-encourage na magpalit tayo. Pero kung, kasi hindi pa naman siya na-approve, hindi pa naman ako-close, kung nagkataon na nagkamali yan, pwede po ninyong ipalipat sa ibang lugar. Meron po yan, ang tinatawag po dyan restructure, at may bayad po yan na 1,000 pesos. 1,000 pesos sa unang pagkakataon, pero titignan po natin, kung sa ganitong structure pa lang, wala pang maraming tao, pwede pa po yun, 1,000 pesos. Pero kung sakaling may tao na dito, halimbawa, puno na po ng tao yan. Tapos, ang ililipat po ninyo ito. Okay? Siyempre, maapektuhan na po yung mga nandyan. Sanga-sanga na po yan. So, ibig sabihin, pwede. Kaya lang babayaran nyo 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. At i-refund po ninyo yung nakuha ninyong pairing at TSI. Okay? Yes, ma'am. So, paano hindi na Bali, nire-register namin yung direct namin through online. Kung kami yung mag-register. Yes, ma'am. So, mapipili
Yes, ma'am. Paano if dito sila nagbayad direct? Kasi po ba, so sino, paano nga, paano? Yun lang, ma'am. Kaya nga po dapat, so much aware po tayo sa information ng registration pa lang sa MyLX. Okay? Kung halimbawa, ang question kasi ni ma'am, kung sa bahay or kung sila ang mag-guide, pwede nilang turuan yung kanilang downline na gawin ito. Okay? According sa gusto nila. Paano kung yung downline nila dumiretso kay V-Mobile? Siyempre, basta alam ng inyo pong miyembro yung inyo pong number, kayo po ang ilalagay ng sales sponsor ID. Okay? Tapos, kung ang placement ID naman, again, kasi nga po, diskarte po yan ng upline. Kung saan kayo ilalagay. Okay? Kung hindi po alam ng inyo pong in-sponsoran kung saan siya ilalagay, mamimili na po yan. Okay? Saan niyo po ba gusto? Dito? Dito. Pero hindi po si V-Mobile lang nag-decide. Kayo. Yan, makakaulo ng genealogy kung saan mag-decide. Yes, ma'am. Kaya po kailangan alam po natin yung genealogy natin. Dapat alamin natin ang strong leg natin, ang weak leg natin. Para kung, alambawa, yung bago yung sponsor ay strong, ilagay niyo siya dun sa may weak leg niyo. Okay? So, ulitin ko lang po, kailangan alam na alam niyo dito. Okay? Kung sakali lang na puno na itong dalawa, kailangan si upline, didiskartehan niya, kayo ko ba ilalagay? Kay Anita or kay Faye? Ibig sabihin, pag i-register niya si Miss March, sponsor ID niya, at automatic lagay niya ang ID ni Anita or ni Faye. Okay? Pero ang placement, kay ano na po papasok? Doon sa pinagkalagyan. So yung 500, di kay Anita na, hindi na kay Anita. Yes, ma'am. So kahit hindi pa kayo magkakilala, pero kung ang upline nag-decide doon siya ilalagay, yes. Yung pinaka naging upline na po niya ang magkakaroon. Downline. Yung downline ni Ninita. I mean, ma'am, yung upline nung in-sponsoran. Ma'am, downline ni Anita, ito ma'am. So, ibig sabihin, ito po upline niya. Di ba si Ninita nga ang may kakilala sa akin, Mark? So, since nawala nga siyang paglalagyan, inilagay sa under ni Ninita. Opo. So, paano yung 500? Sponsor, ma'am, kay Anita. Okay. Pero ma'am, yung placement kay Anita na po. Yung sales placement. Opo. 500 kanino? Anita. Kay Ninita. Sabi ko nga po, ang sales sponsor ID, ang sponsor kay Anita. Okay? Ang placement kay Anita. Tapos, after, si March, nakakuha ulit ng dalawa. Okay, si March. Okay, nakakuha ulit ako ng dalawa ulit. Okay, dalawa. Saan niyo mga ilalagay? Siyempre, saan niyo po? Sa A and B niyo, okay? So, pwedeng ang sales placement ko ni Nita or sa akin na. Yung sales sponsor yung ID, akin na. Pag ikaw ang nag-sponsor, ma'am, siyempre kailangan ilagay mo ID mo. Okay. Ang sales sponsor ID, unlimited yan. As long as ikaw ang nag-sponsor, ilagay mo na ikaw ang sponsor. Paano kung hindi, napunta na siya sa akin, March, nandun na ako, diba, sa pangatlong layer. Hindi niya nailagay yung sponsor. Ano magiging benefit ko kung hindi ako ang nailagay sa sales sponsor? Pero nandun pa rin siya. Anong ulit na? Ikaw ang... Ako yan, March. Apo. Ayan. Tapos yung dalawa, hindi ako ang nilagay sa dun sa sales sponsor, nagkamali sila. Ang nailagay nila si Anita. Si Anita ang kumita ng 500. Ano ang benefit ng pinaka-apply? Ma'am, ganito po yan. Kung meron na pong tao kay Anita, at inalagay po nilang sales sponsor, yes, papasok kay Anita po yun. Yes, Kay Anita po siya papasok. Naman tanong niyo, ma'am, yung benefit po ninyo? Benefit niya ni Nita. Benefit po ni Nita. Ma'am, every time na may mag-pair po dyan, pairing na lang po siya. Pair and pair and pair. Okay? Basta ma'am, yung nasa taas, ma'am, kada may nag-prepare na sa kanyang mga legs. Okay? So, clear na po tayo dito? So, kailangan lang, ulitin ko lang, ID ng in-sponsoran, PID ng in-sponsoran, sales sponsor ID ng sponsor, at sales placement ID ng paglalagyan ninyo. Napakadali lang pong intindihin. Tagalogin po ninyo, placement, pinaglagyan, kung saan ninyo sa ilalagay, ID ng paglalagyan ninyo. Dapat alam ninyo kung saan ninyo ilalagay. Yes, ma'am? For yung last point mo, pinaglalagyan, sales placement ID, maki-explain ulit yun. Alright. So, ulitin ko lang po LSID, ito po yung ID ng in-sponsoran, PIK ng in-sponsoran,
Sales sponsor, ID po yan yung nag-sponsor. Okay? ID na nag-sponsor, nung nagsama. Itong placement ID po noong paglalagyan ninyo. Kaya halimbawa, ito ikaw. Pero since na meron ng dalawa dyan, mamimili ka. Kay Anita, kay Faye. So, kung kay Anita, placement ni Anita. Okay, and then so on and so forth. Malinaw po ba? Alright. Sige na, si Sir muna po. Si Miss Ninita, ano po? Yes, sir. Yes, sir. Basta po, pag may nagpe-pairing po sa downlines ninyo, yes. Halimbawa, ito po, pairing mo po yan. Pag meron pa po dito, halimbawa, ito, naglagay ka dito at naglagay ka pa dito ng isa, pair po yun. Okay, same din po doon. Same din po yun. Okay? Sige po, isa na lang po muna sa diretso na po tayo. Pag may questions kayo, mamaya na. Sige, ma'am, si ma'am muna. Saan kinukuha yung ID? Nasa kit. Yung ID po, nakikita po yan sa ibabaw ng access cards natin. Okay? Doon sa, again, yung sa registration key na binanggit ko, yung ID number, nakikita po sa ibabaw ng access card. Yung SAC, yun po yung unang-unang kinikiskis, at yung PPSC, yung pangalawang kinikiskis. Yes, ma'am? Ma'am, again, as long as ikaw ang nag-sponsor, unlimited po yan. Okay? Halimbawa, ikaw, ma'am, lahat ito, in-sponsoran mo. Sa'yo ang sponsor niyan. Ngayon, ikaw na lang mag-decide kung sino na una, kung kailan may place and place and so on and so forth. Okay, so kung may question tayo, sulat nyo muna, mamaya na yan. Okay, para matapos tayo. Okay, so again, bago natin i-submit ito, kailangan sigurado na tayo dito. Tama ba si sales sponsor? Tama ba si sales placement? At ang real placement. Okay? Ngayon, pag alam niyong okay na, then click niyo yung submit. Kasi sabi ko nga, pag click niyo na yung submit, go na yan. Kung magbagong isip niyo at na-click niyo na yan, kahit kakaklik niyo pa lang, bayad kayo. And with approval na yan. Okay? Tatagal ng ilang araw, 7 days, and then may bayad na 1,000. Okay, so diretso po tayo. Pag na-click nyo na po yung submit, lalabas na po ito. Nakalagay, My LX Important Reminder. Do not forget to register your PPSC or the Product Pack Sales Code. Again, yung Product Pack Sales Code, ayan po yung pangalawang kinikis-kis sa likod ng ating access card. Okay? So again, kiskisin nyo na yung PPSC, yung pangalawa, sa ilalim ng SAC. And then, pag click nyo yung OK, babalik kayo dito. Click nyo na ngayon ang Enter PPSC. Pag click nyo na yung Enter PPSC, ito na pong lalabas. Again, type nyo yung ID, PIK, and then confirm. Ang tanong, kanino pong ID yan? Sa nag-sponsor o doon sa bagong na-register? Very good. Ilalagay po natin dito ay yung ID number ng bago nyong na-register. And then PIK, and then confirm PIK, and then yung ating PPSC. Okay? Bakit kailangan ng PPSC? Kasi po dyan po makukonfirm yung ating DSI or yung ating direct sales incentives. Dyan po nakukonfirm kung tapos na yung registration ng bagong in-sponsoran natin. Okay? Kasi baka mamaya magtaka kayo. Bakit kayo tapos na yung registration, wala pa yung 500 sa account ko? Ang tanong ni customer service, ma'am, sir, naipasok niyo na po ba yung PPSC? Ay, hindi pa. Ayun. So, ang gagawin natin, login lang tayo sa account and then enter PPSC. Yan na mo lalabas. Kapag na-enter ng PPSC, kapag submit na pagka-submit ninyo, tignan ninyo agad ang account, meron agad yan 500 na DSI or yung ating direct sales incentive. Okay? So, that's with the MyLX. Now, punta na tayo sa SMS enrollment. Siyempre, pag sinabi natin SMS enrollment, ang ginagamit natin dyan ay cellphone. Very good si ma'am. So, kapag cellphone, ang gagawin natin, punta lang po tayo sa right message. Okay? Sa right message po, ang gagawin lang natin,
I-type po natin itong format na ito. Ulitin ko lang po, ang format na ipinapakita natin sa presentation, available po yan sa inyong mga Technopreneur Kit. Nandun po yan sa ating quick guide. So kung meron kayong quick guide, kunin nyo po and then sabay-sabay tayo magbasa. Alright? So ang step 1, nandun po yan sa may first page. Ang gagawin lang natin, type. Again, from our cellphone sa right message menu, type lang natin LX space reg space LX ID space yung SAC or yung kiss natin sa likod ng ating access card. Pangalawa, yung date of birth natin, telco, and then full name. When we say telco, ito po yung ating mga network providers. Smart, Sun, Globe, PM, Red Mobile, etc. Pero hindi po ibig sabihin na ilalagay po natin lahat ng telco dyan. Okay? Huwag mo ilagay yung Smart, Globe, Sun, PM, etc. etc. Okay? Dahil telco nga naman yun. Ang lalagay lang po natin sa ating telco kapag text ang gamit natin ay yung SIM card na gamit natin. Kung Smart kayo, type nyo SMART. Kung Globe kayo, GLOBE, etc. Okay? And then kapag na-type na lahat yan, ang gagawin lang natin, sisend po natin yan sa ating quick guide. Yung quick guide po, na nandiyan sa ating, isend po sa ating gateway. Yan. Ang ating gateway number na nasa quick guide, default po yan para sa mga nagre-register. Okay? Ang ating pong transaction, meron po tayong binibigay or ina-assign na gateway numbers for the loading transactions itself. Pag sinend po natin sa gateway yan, parang internet nagre-reply. Bibigyan din po tayo ng ating PIK. Okay? So parang online kanina. Yung second step, bibigyan kayo ng PIK. Same din sa ating cellphone. Bibigyan kayo ng PIK. Pero hindi pa po tapos ang registration. May step 2 pa yan. Ang gagawin, LX space CHGADDR space LXID space yung PIK na binigay sa atin ng data center space yung ating complete address and then send sa PIK. Send sa gateway. Right? Kapag na-send na po natin sa gateway yan, tapos na rin ang registration ng Technopreneur and Techno-User. Tatanungin ninyo, nasaan ang Activate Business Center? Wala po tayong Activate Business Center sa cellphone. Therefore, para po ma-activate ang ating mga sponsoran, para pumasok ang DSI or yung ating direct sales incentives, required pa rin po kayo na magpunta sa online. And then complete the registration sa MyLX. Okay? Pagkatapos po niyan, punta naman tayo sa registration ng IREC or instant registration. So, hindi pa ka-enroll sa business center nun. So, yung offline niya, hindi pa recognized. Yes, sir. Ibig sabihin, hindi ka pa registered ka na as a loader ni V-Mobile. Kaya lang, hindi ka pa po pumapasok sa genealogy niya. Alright? So, kailangan mo pa pumunta sa website, click mo yung Activate Business Center. Sino po mag-o-online? Yung offline or yung balance? Pwede pong ikaw na lang or yung upline ninyo. Basta alam ang information. Opo. Siyempre po, mas maganda na kasama ninyo yung upline ninyo para malaman kung saan kayo ilalagay. Kasi nga po, diskarte po ng upline ninyo yan. So, lagi nga sinasabi sa networking, tulungan. Okay? Saan ikaw ilalagay? Alam ni upline kung saan ikaw ilalagay. Siya ang nakakaalam na. Okay? So, continue tayo. Bago ko simulan ang ating registration via IREC or instant registration, matanong ko lang, sino po ba dito ang member ng old portal management? Sister, very good. So, ibig sabihin, ang ID nyo siya nagsisimula sa 5-4. Sino po ba ang Technopreneur na nag-purchase ng gold package or yung 8,888? Meron po ba? Alright. Kasi po, ang instant registration ay available lang po sa mga Technopreneurs na ang ID ay nagsisimula sa 5-4. Yung mga may ID na nagsisimula sa 5-4, sila po ang old portal members or sila po yung mga Technopreneurs na bumuli ng gold package or yung 8,888. Okay? So sila lang po ang nagre-register through IREC. Ang registration po through text lang.
At ang registration format ganito. Baka mamaya po kasi nagre-register kayo, ang gamit nyo LX space IREC, hindi po kayo magtutuloy. Re-replyan kayo ng system, ID series, invalid. Okay? Kasi nga po, bakit siya invalid? Kasi nga po, ang IREC natin ay sa mga technopreneurs lang, ang ID nagsisimula sa 54. So kung ang ID series nyo nagsisimula sa 5P, 5969 or whatsoever, basta hindi 54, ang registration natin is yung the usual registration. Hindi siya IREC. Okay. Continue. Ito na po yung registration through TAP. TAP, ito po yung ating Techno User Affiliate Program. So, Techno User Affiliate Program, para lang po yan sa mga Techno User. Okay? Para po sa mga Techno User. Ibig sabihin kapag Technopreneur ka na, huwag ka nang sumali dito kasi pang Techno User lang yan. Okay. Ang registration, pwede sa text, pwede rin sa online. Okay, yung sinabi ko kanina. Ganun din ang registration ng TAP. Ito po ang ating procedure. LX space TAP, space sa Techno User ID, available po yan sa Quick Guide. Nasa Quick Guide po yan. Dito po, ang information ng nag-register, ang unang-unang kailangan ay ang information ng existing Techno User. Yung magre-register. Yung magre-register ng panibagong Techno User. Ibig sabihin, kung Techno User ako at meron akong i-register na isa pang Techno User, ID ko and then PIK ko. Okay? Doon lang ang information ko. The following information na yan ng aking i-register. Ibig sabihin, cellphone number ng i-register ko, halimbawa si Ms. March, i-register ko. Okay? Ibig sabihin, ID ko, PIK ko, cellphone number ni Ms. March, telco niya, full name, birth date, and then address. Bakit kailangan ng cellphone number niya? Ang second step natin, ang binibigay, PIK, di ba? So, ibig sabihin, kaya cellphone number niya na una, ang PIK doon na isi-send sa number na na-register ko. Okay? And then, siya na magtutuloy-tuloy nun. Darating sa kanya ang PIK niya, and then registered na siya. Gagawin na lang, mag-replenish ng load wallet, and then magbenta ng load. Ulitin ko lang, pag 250 kayo, kapag card ang binayaran ninyo or binili ninyo, wala pang load na kasama yan. Okay? Pero kapag ni-register kayo through TAP, ang binayaran ninyong 300, may kasama pong load yan na 50 pesos. Okay? So, pwede ninyong ibenta yung 50 pesos na yan. Pero wag po kayo maghahanap ng 300. Kasi po yung 250, registration or subscription fee. Yung 300, yung 50 pesos, yun na po yung load wallet. Okay? So, para makabenta kayo, mag-replenish kayo ng load wallet nyo. Now, continue tayo. Ito po yung registration through web. So, pag meron na kayong account, si Technopreneur, o si Techno User meron ng account, ang gagawin lang niya, pasok siya sa account niya, mag-login siya. Sa may left side, makikita dyan ay yung RAP registration. Baka po magtaka kayo, bakit RAP? Bakit hindi TAP? Kasi po, dati ang tawag talaga yan ay RAP, Retailer Affiliate Program. Nakipagkasundo lang po si Smart kay T-Mobile na baguhin ang terminologies. Okay? Kasi daw marami na raw retailer si Smart, marami na retailer si Globe and Sun, etc. etc. So para hindi na makagano si V-Mobile, hindi gagamit ng retailer si V-Mobile. So ang ginawa, ang retailer ginawang Techno User, ang dealer ginawang Technopreneur, ang IBC or ang master dealer ginawang Independent Business Center. Okay? So huwag po kayo magtataka kung rap yan. Kasi po, TAP din po yan. Binago lang yung R, ginawang T. From retailer, ginawang Techno User. So kapag kinlik nyo yan, ito po ang lalabas. Okay? So again, ID ko ay at PIK ko, and then full name nino. Akin din ba? Hindi na. Nung aking nire-register na bagong Techno User. Okay? Cellphone number, date of birth, address, telco, and then register RAP. Pagkatapos niyan, miyembro na rin yun. Magkakaroon na rin siya ng account.
Since meron siyang user ID, bibigyan siya ng user ID, okay, bibigyan din siya ng PAK, meron na rin siyang ganito. So, pwede siyang mag-login. Okay? Pwede siyang mag-login. Yeah, so ganyan din po yung itsura ng wrap na page natin. Parehas lang. Binago lang yung mga ginawang tip. Pero pag kinlik nyo, ganun din facilities ang lalabas. Yes, ma'am. Very good question. Sabi ni ma'am, kailangan para po bang mag-online registration kung nag-SMS registration na? Ang sagot po dyan, hindi na. Pag nag-register na kayo sa text or sa cellphone, hindi na kayo kailangan mag-register sa online. Vice versa, kung nag-register na kayo online, huwag na kayo mag-register sa text. Okay? So, isang registration lang, pasok na yan. Now, continue po. Dito po sa facilities natin, sa ating account, marami po tayong nakikita dyan. Manage profile, list ng wrap transactions, encashment facility, transfer facility, or convert encashment. Okay, so kung halimbawa may earnings na kayo si Technopreneur, kung gusto niyo mag-convert, mag-encash, dyan po ang ginagawa natin. Okay? So ito po yan. Sa encashment, kung gusto niyo mag-encash na ng inyong cheque, gagawin ninyong command yan through your account online. Okay, so click lang po natin yung encashment facility and then fill up lang po natin yung information. Enter your PIK, confirm your PIK amount na ating i-encash, minimum of 1,000 pesos. Okay, and then destination, dito po sa ating main office or sa mga IBC malapit sa inyo. Wala pa po tayong GCash, wala pa po tayong cash card. Okay, so pag nag-encash tayo, through check pa lang po siya palagi. Wino-work out na po natin yung ating pong cash card with the BDO and sana ma-approve na siya. We're just waiting for the approval para hindi na po ninyo kailangan magpunta at mag-encash ng check. Okay? So sana yun, ito na lang po muna gagawin natin. So again, sa destination po, it's either sa ating main office or sa ating pong IBC. Yes, sir. Yeah. Yung sa encashment, that's only for the networking? Yes, sir. That's only for Yes, sir. For example, if you earned already from your, say, from your downlines, your DSIs, your pairings and stuff like that, and then nag-earn na po kayo ng pera, pwede na po ninyong ipa-convert yan, pwedeng through cash, pwede rin pong load wallet. Okay? Hindi po yun yung gold sales. Hindi po. Hindi po. A second question. Yes, sir. On the going back to the chart, sino po yung technical user, Technopreneur, Time Master? Are we talking about the same? Alright. Ito pong mga to, sir, ito po ay mga Technopreneur lahat. Technopreneurs po yan lahat. Okay? Kung techno-user po ang pag-uusapan natin, ano ba Technopreneur? Sa isang kit, di ba, meron po kayong 20 pieces na access cards. Kung si Technopreneur po ito, meron po yung 20 pieces na access cards. 20 po yan. Okay? At bawat isa sa 20 na yan, pwedeng mag-register ng 10 techno-user. Pababa. 10 TU. Okay? Halimbawa, i-discuss ko po ito pagkatapos nito. Okay? Discuss ko po yan. Pagkatapos ng encashment, sabi ko nga kanina, bukod sa earnings natin, pwede po tayo mag-convert ng load wallet. Okay? So halimbawa, gusto ninyong imbes na i-cash nyo na lang, i-convert natin siya sa load wallet. So ganitong gagawin natin. Enter PIK, and then the amount. Okay? And then, click submit. Ito po yung cut-off. Pag nagpa-convert po tayo ng load wallet, we have to make sure na gawin po natin siya before Friday, 7 p.m. Okay? Kailangan magawa natin siya sa ating account before Friday, 7 p.m. Para mag-credit sa inyong account by Wednesday ng 7 p.m. onwards. Okay? Hindi po ibig sabihin na kapag nag-encash na kayo, kapag nag-convert kayo, makukuha nyo right away. Siyempre po, pinaprocess pa yan. Okay? Same with the encashment po. Kailangan makapag-request na rin po kayo
before Wednesday 12 noon. Okay? So kapag na-process po yan before Wednesday 12 noon, ang cheque po ay malalabas or marirelease ng Friday from 11 a.m. to 7 p.m. Bigyan ko lang po ng diin ang ating pong releasing ng check Friday from 11 a.m. to 7 p.m. Stricto po ang releasing ng cheque. Okay? Kapag halimbawa dumating po kayo ng 7:30 or alas 8, ang cheque niyo po hindi niyo makukuha. Makukuha niyo po yan by next Friday na. Okay? Bakit po? Isa lang po ang may hawak ng nagre-release ng cheque. Okay? So allotted po, devoted po siya na mag-release ng check from 11 to 7. Okay? Kasi nga po, hindi lang po yun ang ginagawa niyong trabaho na po. So again, basta po nandyan kayo ng 7 p.m., mabibigay sa inyo yung check ninyo. Pero halimbawa, dumating kayo ng 7:30, hey, where's my check? Sorry, but you have to come back the following Friday. Okay? Siyempre naman, nagbibigay naman kami ng konting yung mga ang tawag dito, consideration. Na-late ka dahil, halimbawa na lang po, na nadisgrasya ka sa baba. Okay? Pag-akit mo ng office, paika-iga ka, butas yung damit mo. Akin ang, duduan, akin ang cheque ko. Siyempre naman, sabi namin, sige, bibigyan namin ang cheque nyo. Kasi nga, baka yun lang naman talagang dahilan kaya ka na late. Okay? Pero kung darating ka na, hey, where's my check? Kukunin ko. Basta po late kayo, hindi na po yung binibigay. Baka naman ang gawin ninyo, duguan niyo yung sarili niyo. Pilayan niyo yung sarili niyo para makuha ng check, wag po. Okay? Basta po dating po tayo on time, from 11 to 7. Okay? Sir, what about yung from the province escape, all the way from the province? Sa IBC po, ma'am. So, dun po sa destination nakalagay, whether it's your IBC or yung ating main office. Kung saan po kayo malapit. Okay? Napag-usapan po natin yung TAP. Okay. So, this is a interesting topic, yung TAP, no? Bawat isang technopreneur, okay, sa isang technopreneur, TP, kapag bumibili po kayo ng inyong technopreneur kit, di ba, meron pong laman niya na 20 pieces na access cards. Ibig sabihin, sabi ko nga po kanina, lahat po yan. So, hindi po tayo binary pagdating sa ating mga techno users. Okay? So, lahat yan, TU, and hanggang maka 20 yan. Okay? Tapos, bawat isa doon sa 20 ninyong techno users, pwede sila magrehistro ng panibagong TU, unlimited na 10. Okay, 10. Ang kitaan po dyan ganito. Okay, so syempre sa first level nyo, ang binenta ninyo is yung 250. Okay, sa second level nyo, meron pong kita si TP from the na-register na TU. Okay? Kung ang kita po ni TU sa kanyang TU dito ay 50 pesos, ang kita naman po ni TP sa kanyang TU ay 40 pesos. Okay? Ang 40 pesos na yan, umaabot po yan sa pang-8 level. Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 level na TU, kumikita po siya ng 40 pesos. Okay? Yung pang 9 and then infinite, 20 pesos. Okay? 20 pesos. So, ganun po yan. So, basta po, si TU nag-register ng TU, 50 pesos. Okay? Magkano naman makukuha ng TU na to sa TU na ito? 20 pesos. Okay? So, may kita pa rin po. So, kung si Techno user nag-register ng Techno user at yung na-register yung Techno user nag-register, makakakuha pa rin po siya ng kanyang sales subscription online. Okay. So, okay po ba tayo sa ating Techno user registration? Yes, ma'am. Ano mo i-register? Another techno user. Ano po, ma'am? Pero kung mo yung first na techno user, naka-card para dun sa... Okay. That's a very good question. Itong 20 na yan,
meron siyang access cards. Okay, so meron na yung user ID number. Siyempre, itong mga to, wala nang access cards yan. Kaya po, sinabi ko kanina yung SMS push natin kanina. Yung registration through tap, ma'am, yun po yun. Yun po yung gagawin nila. Okay? Through text and through online. Okay? Yun po yung binanggit ko kanina ng text tap registration. Okay po ba yung tap registration sa inyo? Minimum na load, very good. Kung mag-register po kayo ng panibagong tech na user, you have to have at least 260 pesos. Okay? Yung 250 doon, yun po yung mababawasan yung load wallet. Okay? Pero ang benta ninyo is 50 pesos. Okay? Para lang may madala sa inyong load wallet balance. Kasi pagka zero yung balance nyo, hindi po kayo makaka-transfer, hindi rin po kayo makakapag-register. Yes, ma'am. At di ba 20 yun? Paano yun? I-register ko lahat yung 20 under my name? Kasi ako yung techno minor, di ba? Etong mga 20 na access cards na to, ma'am, nung binili ninyo yan, nakatag na po yan automatically sa mga techno, sa Technopreneur. Okay? Automatic po yan. At again, lahat ng TU na yan, kapag nagbenta yan, meron kayong 1 to 2% guaranteed retail override. Okay? Sa inyo po ang kita niyan. Ang loading natin, pag-usapan natin mamaya kung saan kayo magpapaload. Yes, sir. Last one question. Opo. Ito po, sir. Halimbawa kasi pag nag-register po ito lang po yung first po Yung first niya, pwede siyang mag 10. Hanggang 10 lang po yung first. Siyempre po, yung pang-10, may pang-10 pa rin po yan. Alright? So, hindi po yan. Alright? So, ganun po yan. Itong una, may 10. Yung pang-10 niya, may pang-10 pa rin po yun. So, infinite pa rin po. Okay? So, ganun. Yung una hanggang pang-8, kumikita ng 40 pesos, pang-9 onwards, 20 pesos na po yun. Okay? So, okay na po tayo dito? Okay, so yung ibang mga questions natin later na lang, ha? Right, so how to access Load Extreme? Sabi ko kanina, as long as meron tayong mobile phone na may load, syempre, as long as meron tayong computer na may internet, we can already start the business. Paano po ba siya gumagana using cellphone? Ganito po kasi yan. Syempre, kailangan natin ng cellphone. Kailangan din po natin ng connectivity. Ito po kung saan natin siya sinisend. Pangatlo, kailangan natin ng customer. Siyempre, siya yung bibili ng load sa atin. Kahit po tayo, customer natin sarili natin. Kasi pwede natin bentahan yung load, yung cellphone natin. Okay? Siyempre, kailangan din natin ng telco. Kasi sa kanila tayo kumukuha ng load. Pangatlo, pang-apat, kailangan natin si Load Extreme Data Center. Example po, magbibenta tayo ng load. Siyempre, gawin natin yung command, LX space load. And then type natin yung ating ID number and PIK. Type din po natin yung ating product code. And then, type natin yung cellphone number ng nagpapaload sa atin. Pagkatapos niyan, isasend po natin saan? Saan po ba sinasend yan? Yan, send nyo sa gateway. Huwag nyo pong isend sa friend nyo, ha? At saka, huwag po kayong maniniwala na, kasi baka may nagka-text sa inyo For faster loading, send your request to this number. Hindi, huwag po. Huwag po. Kasi, naku, yan po yung mga scam po yan. Makukuha yung PIK nyo and then yan na. Makukuha na nila yung load nyo. Okay? But anyway, mape-prevent pa natin yan. Kung paano, kung bakit, pag-usapan rin mamaya. Ang gateway number, ayan, send natin sa gateway natin. Kapag sinend natin sa gateway natin yan, kapag sinend, kasi text-based tayo, para lang tayo nag-text sa ating kaibigan, or sa kapatid, or whoever. So, sinend na natin yan, connectivity, papunta kay Load Extreme. Si Load Extreme po, chinecheck yan. Okay, chinecheck niya po yung account. Valid ba yung account? V-Mobile member ba siya? Technopreneur or Techno-user ba siya? Kasi baka mamaya, hindi naman siya member, gumagamit siya ng ganyang format or procedure, hindi rin mag-go through yun. Okay? Chinecheck din po kung tama ang PIK. And then, chinecheck kung sufficient yung balance. Siyempre, kapag okay na po yan lahat, isasend na po ni data center yan pabalik sa air, papunta naman sa telco. And si telco ipaprocess yung request.
Papunta kay air, papunta kay customer. Okay? 100% mayroong mababawasan. 100% mayroong maloloadan. Mababawasan, yun po yung naglo-load. Maloloadan, yun po yung number na nilagay natin. Hindi pa po yun dyan natatapos. Pag sinabing loaded si customer, nakakatanggap po yun ng confirmation galing kay Telco. Kay Smart, kay Globe, kay Sun. Okay, yung Globe Autoload Max, Sun, Sun Express, Smart, yung Smart Money or whatever. Tapos, si loader sa Technopreneur or sa Techno user nakakatanggap din ng confirmation yan, galing naman kay Load Extreme. Okay, kay Data Center. Ang sample na confirmation na natanggap ng ating mga loader ay ganito po. LX customer number, yung anyo pong product code, and then yung transaction number with the remaining balance. Okay? So again, real time po yan. Sa cellphone nyo, and then at the same time, pwede nyo rin pong i-check sa online. Okay? Speaking of online, syempre, gagawin lang natin, lagawin pa rin tayo sa ating website, www.loadextreme.com.ph or .ph. And then, doon sa may right side, click natin yung online loading. Okay? So, kapag na-click na natin yung online loading, ang lalabas dyan ay ito. Isang window na hihingiin ang ating ID number at ang PIK. Okay? Of course, using the anti-keylogger file. Para saan po? Para maprotektahan din po yung account natin sa mga hackers. Alright? So again, lagay lang po natin yung product code and then yung cellphone number ng ating luludan. Yung email po dyan, optional yan. Kung gusto nyo makatanggap ng confirmation sa email nyo, okay, lagyan yung email ninyo. Pero, pwede hindi na rin kasi sa transaction, nakalagay na rin po yung transaction. Okay? So, pag okay na, send load, and then may confirmation na lalabas. Are you sure you want to load OC20X to this number? Kino-confirm po kung ito po bang product code ang gusto nyong i-load. Kasi baka mamaya nagpa-load ng 200. OC20 lang ang nilagay nyo. Siyempre, 20 lang ang papasok sa kanya. Okay? Di aawayin kayo no, nasa ng 180. Okay? So, chinecheck diyan, dapat tama. And then, chinecheck din kung ito bang number. Kasi normally, yung ating 0 nagiging 8 or yung 8 nagiging 0. Okay? So, chinecheck yan. So, kung okay na kayo sa mga numero, kung sa tingin ninyo tama at yun, i-click na ninyo yung okay. Pag na-click niyo yung okay, lalabas dyan, your message has been queued. Okay? In no time, kung wala tayong problema sa air, kung walang congestion, mabilis lang po yan. Okay? Outstanding features ni Load Extreme. Kaya sabi ko kayo na meron tayong real-time web report, meron tayong cellphone ACL, host IP ACL, and list of Techno users, same with our GRO earnings. Real-time web reports, ito nga po yung sinasabi ko kanina. Ano ang niload ko, magkano niload ko, magkano remaining balance ko. Okay? Cellphone ACL and host IP ACL, ito po ay option natin. Option para saan? Option po para protektahan yung ating account. Okay? Tayo po sa ngayon, pwede tayong mag-load kahit hindi natin dala ang ating cellphone. Ibig sabihin, kung meron akong loloadan at naiwan ko ang cellphone ko, ang gagawin ko, manghihiram ako ng cellphone kay ma'am. Again, as long as alam ko ang aking user ID number, ang aking PIK, alam ko ang product code at ang gateway number, isend ko yon. Ang mababawasan hindi si ma'am. Ang mababawasan ay yung aking account. Okay? So again, hindi yan hassle. Pwede akong mag-load kahit hindi ko dala ang cellphone ko. Ang mga kapamilya ko, pwede rin sila magbenta ng load kahit hindi nila hawak ang cellphone ko. Again, as long as alam ang user ID, PIK, product code, and gateway, pwede na silang mag-load. Same with our IP ACL. Ito po yun sa ating computer. Right? Sa computer, pwede po tayong mag-hop from one computer shop to another computer shop. As long as alam niyo yung inyong ID, PIK, etc., makaka-load kayo. Kaya lang, sabi ko kanina, option nyo yan. Kaya kung gagamitin ninyo o hindi. Pag inactivate ninyo sa inyong account ang security, pag i-register nyo yung cellphone number ninyo, or kung i-register ninyo yung inyong IP number or IP address ng inyong computer, restricted na yan. Okay? Ibig sabihin, yung cellphone number na niregister mo doon, yun lang ang pwedeng mag-load.
Okay? So, hindi ka na pwedeng manghiram para mag-load. Yun na lang. So, kung naiwan mo siya, hindi mo na pwedeng gawin yung dati mong ginagawa. Same with the PC. Kung registered yung IP address, doon ka na lang sa PC na yun maglo-load. Okay? At hindi ng iba. Yes, sir? Yung pag-send ng, hindi yung paggamit ng text para send yung command. Pag send yung text na yun sa gateway, hindi tawag po sa Ang question is, sir, kung ang aking command sinend ko sa gateway may bawas. Ang sagot po dyan, dahil po text-based tayo, meron pong bawas na piso. Para po lang na nagte-text tayo. Pero, ang advice po namin, kung nag-load naman po kayo ng marami sa isang araw, since cellphone naman, yung personal phone naman ninyo ang gamit ninyo, at most of us naman nagre-register sa OnlyText, AllText, mag-register po kayo doon. Okay? Para, what? Pag nakatatlong try ka, ano na yun? Ay, sa blocking po yun, mamaya po yun, sa security ng account yan. So again, para maiwasan po natin yung bawas na piso, mag-register po tayo sa mga AllText, OnlyText, para po hindi po tayo masyadong malakihan sa bawas. Or mag-antay lang po tayo kasi po we are just working out. Naantay na lang po natin yung approval ng SEC and NTC para sa ating V-Mobile SIM card. Yung V-Mobile SIM card ready na. Ready na po siya, powered by Smart. Inaantay na lang po natin yung approval and accreditation approval ng SEC and NTC. Ibig sabihin nun, pag lumabas na yung ating SIM card, menu-based na po tayo. Hindi na po ninyo kailangan magkaroon ng positive balance or hindi na ninyo kailangan ng mga format kanina. Very soon within this year po yan. Yes, 2 questions muna, sir, ha? Sige, sir, go muna. let's say nasa abroad ako, paano ko niluluto sa sarili ko? Okay, very good. As long as roaming kayo, sir, as long as ang gamit yung SIM card ay Philippine SIM card, pwede po ninyong loadan yan. Again, gamit lang po kayo online. Online, or yung ano po natin, basta mas maganda pag sa ibang bansa po kasi ang advice namin is online loading ang gamitin. Okay? So again, as long as registered roaming number yung inyong SIM card, at again, powered by the Philippines telcos, pwede po yun. Ay, pwede po yun, sir, kasi kung sa Pilipinas ang maglo-load, kung roaming naman po kayo, parang pisa lang din po yun sa atin. Basta roaming kayo. Eh, pwede po yun. Isa na lang po kasi, yung questions niyo po mamaya na po natin na. Okay, sige ma'am, ikaw po muna. Kasi you mentioned that the state that Smart SIM card is 100%. Yes, ma'am. So kung nakabili na ba kayo ng all the technical years The announcement po, meron po tayong announcement regarding that. Pwede pong ibenta natin at a certain amount lang para maka-avail yung lahat, or pwede siyang gawin free or whatsoever. Pero wala pa po tayong concrete guidelines regarding the SIM cards. Okay, syempre inuuna po muna natin mailabas ang SIM card na yan. Kung may bayad, very minimal lang po yan, I'm pretty sure. Okay? So yung mga questions pa, isulat niyo po muna yan. Mamaya na po yan. Okay? Now, with the ating pong list of techno users, sabi ko kanina, para malaman ninyo doon sa 20 ninyong access cards, sino na ba ang nakarehistro? Or meron ba narehistro yung aking mga techno users? Pwede ninyong malaman yan through the list of techno users. Again, enter your account. Okay? Now, sa GRO earnings naman tayo. Sabi natin kanina, meron po tayong GRO earnings 1 to 2% sa sales ng ating mga techno users. Kaya lang po, meron pong requirement para po makuha natin yan. Okay? Again, itong GRO earnings, very applicable sa mga technopreneurs na marami ng techno users. At ulitin ko lang, ang GRO earnings pang technopreneur lang yan. Okay? Kapag techno user ka, wala po ikaw na GRO earnings. Okay? So, isipin na lang natin na si technopreneur ay maraming techno users. Paano ka ngayon makaka-earn ng 1 to 2%? Ganito po yan. Meron po kasi tayong tinatawag na minimum requirement. Okay? Kailangan po yung account ninyo active. Kailangan po yung account ninyo gumagalaw. Ibig sabihin,
kailangan yung account niyo merong transaction. At yung transaction na yun, merong minimum corresponding amount, which is 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos na yan, kabuuan po yan ng binenta ninyong load. Kabuuan po yan ng binili ninyong load or pinareplenish ninyong load through the banks or through the cashier. 1,000 for every day? No ma'am, ganito po yan. Calendar month po tayo. Okay? 1,000 minimum every calendar month. Ibig sabihin sa June, pag-usapan natin ang June calendar. June 1 to June 30 po yan. Okay? Ibig sabihin, halimbawa na lang, kasi po every night, kung marami kayong techno users, every night po, meron pumapasok na earnings sa inyo. Sabihin na lang natin, meron kayong 20 na active na techno users na nagbebenta ng load. At out of the 20 techno users every day, nagkakaroon kayo ng kita na sabihin na lang natin na 500 pesos. Okay? Kung June 1, wala kang transaction, ang status ng 500 pesos na earning mo by 12 midnight ay unprocessed. Okay? Unprocessed. Pero again, basta magpa-load ka any day within the month, at least 1,000 pesos from the bank or from the cashier, na 1,000 pesos. Halimbawa, June 15, nagpa-load po kayo ng 1,000 pesos sa bangko. Okay? Or bumili kayo ng load sa inyo pong sa ating cashier. By 15, kung meron na kayong total accumulated earnings na sabihin na lang natin na 5,000 pesos, kung nung 15 ay meron na kayong 1,000 na mitan ninyo yung requirement natin, ang 5,000 na yan, ang magiging status niyan ay credited. Okay? By 12 midnight, pasok na yan sa inyo. 16, by 12 midnight, kung anong pumasok, credited, credited, credited. Okay? Laging credited yan as long as namitan ninyo yung minimum requirement na 1,000. Ngayon ang tanong, yung pinareplenish, yung pinili ko bang load na 1,000 sa aking technopreneur, I mean sa additional, sa isang technopreneur, kasi pwedeng mag-load sa technopreneur sa isang technopreneur eh. Yung pinili ko po bang 1,000 na load sa aking technopreneur, pwede na po ba yun? Entitled na po ba ako to earn my GRO? Hindi pa. Okay? Hindi pa. Ganito po yun. Kung yung pinili ninyong 1,000 pesos ay nabenta ninyo as load, kaya naging transaction siya as sales, pasok na po kayo sa GRO. Or halimbawa naman, nagpa-replenish kayo ng 500 sa bangko, nag-bet pa kayo ng load worth 500 pesos within a month. Again, any day within the month, basta minimum of 1,000 total transaction, pasok na rin po kayo sa ating GRO. Okay? Ganito po. Nagpa-replenish ay nagpa-convert ako ng aking earnings. 10,000 pesos for the month of June. Entitled na po ba ako to earn? Again, hanggang hindi nagiging transaction niyang 1,000 pesos na yan, hindi po kayo nakakwalify sa GRO. So kahit meron kayong 10,000 na earnings or conversion, hindi po kayo nakakwalify unless nakabenta kayo ng worth 1,000 pesos within the month. Nakabenta kayo ng 1,000 pesos within the month. The next month, meron kayo natirang 9,000 pesos. Entitled pa po ba kayo? Again, hindi pa rin hanggat hindi kayo nakakabenta ng at least 1,000 sa calendar month na yun. Okay? So again, transaction po yan. Kailangan over the counter from the bank or from the cashier or sales po, benta ninyong load. Okay? Again, hindi po pwede yung benta ninyong load na load wallet, transfer. Halimbawa, load wallet ko, binenta ko sa techno user ko, hindi po yun kasama. Okay? Kasi po, transfer lang po yun, hindi po yun benta. Okay? Oo nga, binenta ninyo sa principle na yan. Kaya lang, yung principle ng sales in terms of loading, hindi po siya kasama. Okay? So, kailangan benta or sales transaction sa load or over-the-counter transaction po from the cash or from the bank. At least 1,000 every month. Okay, continue. To sell load. Pag nagbibenta po tayo ng load, ang gagawin lang po natin command ay LX space load space LX ID number space the PIK space product code and then the customer cell phone number. Every training, lagi po natin sinasabi,
you have to be very careful sa ating format. Kailangan sundan ninyo, tama, kompleto, eksakto. Okay? So, ang ginawa naman ni loader, ni technopreneur, or ni techno-user, kinopya nga, kompleto, eksakto. Tapos, nung nag-send siya ng transaction niya, nag-reply ang system. Ang reply ng system, format is invalid. Siyempre, tatawag si customer kay customer service. Bakit ganon? Sabi sa training, kompleto, eksakto daw ang gawin ko. Galing dun sa quick guide. Upon checking po dun sa transaction niya, in between ng kanyang LXID PAK, meron greater than less than. Ibig sabihin, kinopya po niya pati ito. Okay? Talaga pong mag-error po ang inyong command. Nilagay lang po yan para po ma-indicate na merong space. Okay? So kung titignan po natin ang sample, wala pong greater than, less than na symbol. Okay? So sabi, opo, tama yun, kailangan kompleto, eksakto. Pero wag po natin nalagyan ng greater than, less than. Malinaw po? Yes, ma'am. Commandant Pero, isang tao nagkamali ang total ng ating topic. Nakadalo siyang kalori. Yun yung lagi may minus 1 peso for every minute. What do you mean mali, ma'am? Ma'am, ganito po yan ha. Basta po nakaristo kayo sa any promotion ng text, hindi po yun against you. Nababawasan lang po kayo ng piso kapag ka, whether tama or mali yan, basta hindi po kayo nakarehistro sa texting promotion, bawas po yun ng piso. Whether it's right or wrong. Dapat laging tama. Opo. Dapat walang tama. Ma'am, kahit po yan, kahit po tama, may bawas po yan. It should be itama muna para hindi mabawasan. Kasi pag mali, nababawasan. Hindi, mali o tama. Ma'am, mali or tama po, basta hindi po kayo subscribe sa all text or yung ating unli text, may bawas po yan. Okay? So, continue tayo. LX OTA. Meron po tayo mga product na wala sa ating price list. Halimbawa merong gustong bumili sa atin ng 40 pesos sa Globe. Wala pong 40 pesos sa ating price list. Okay? So, pwede pa rin po natin silang bentahan. Paano? LX space OTA, space LX ID number / PIK / telco. Again, exclusive lang po yan for Globe and TM. Space the amount, nagsisimula po yan sa 20 pesos hanggang 150. So kung gusto ng customer niya 21 pesos, dumukot, ay may 4 pa, 25 na, ay may tas pa, 27, todo man na 28, pwede po yun. From 20 pesos to 150, pwede po natin gamitin ang ating LX. Itong command, LX space video debit. At again, ang request po ninyo kailangan matanggap ng system before 4 p.m. Para po maloadan na kayo ng 7 p.m. onwards. Okay. Now, sa Union Bank po ang ginagamit natin dalawa. Deposit slip or bills payment. Pero po ang bills payment, pang Union Bank lang po yan. Wala pong BPI, BDO, or Metrobank. Ang bills payment sa Union Bank lang. So, ang gagawin lang, name ni V-Mobile, address nyo itong user ID number nyo. Okay? Anytime of the day kayo mag-bills payment, ang pasok niyan ay 7 p.m. onwards. Okay? Ang kagandahan lang dito, hindi na ninyo kailangan mag-text ng reload command request. Basta kung mag-deposito kayo ng alas 2, alas 4, or alas 9, ang pasok niyan or pakitulad sa account niya ng alas 7 ng gabi onwards. Meron din po tayong affiliation with Smart Money and Globe GCash. We have existing 4 accounts sa Smart and 6 accounts sa Globe GCash. However, again, limited lang po kasi ang pinapasok na pera dyan. Okay, merong 100,000 limit per account sa Smart, same with sa Globe. Ibig sabihin, first come, first serve po dito. Kung napuno po ng 20,000 a day sa isang account sa Smart, at di na po kayo ma-accommodate, isang account na naman po, or mas maganda, banko na lang. Ang pinakamaganda po natin gawin para po mag-replenish ng load wallet, kung malapit kayo sa galeriya, punta na lang po kayo sa cashier. Okay? Hindi na po ninyo kailangan mag-reload command request. Again, in 10 to 15 minutes, depende sa queue sa baba, maloloadan kayo. Hindi na ninyo kailangan magantay ng cut-off. At to remind you po, meron po tayong
1% pass-on service fee kapag ginamit natin Smart Money or Globe GCash. Okay? Halimbawa po, 1,000 po ang binayad natin or transaction natin para mag-replenish. Using this one, ang papasok na load sa inyo is 990 pesos. So yung 1% na yun, pumapasok po siya sa Smart and Globe as service fee. Hindi po yan kay V-Mobile. Yes, ma'am? Load wallet may required minimum amount. No, ma'am. Wala po tayong requirement na load wallet balance. Again, same with sa ating mga techno users. Wala po kayong minimum requirement or maintaining balance. Kung gusto niyo magbenta, mag-load kayo. Okay? Kung marami kayong niloadan, mag-replenish kayo, syempre. Okay. Ito po yung SMS commands na binabanggit ko kanina. Very advisable, recommendable. Again, lagi po namin inuulit. After ninyong mag-deposito, okay, sa bangko, using deposit slip, mag-text kayo right away ng reload command request. Ano yun? Pagkatapos ninyong mag-deposito, text nyo si V-Mobile, LX space reload, space LX ID number /PIK /amount deposited /yung bank /yung branch, additional /yung branch code /yung account number ng bankong ginamit ninyo, and then /yung exact date /exact time. Okay. So kapag nagawa po ninyo halimbawa na deposit kayo from 9 to 12, ang pasok po niyan sa account ay 2 to 4 p.m. Kapag 12:01 to 7 p.m., ang pasok niyan 8 to 10 p.m. At kapag 7 p.m. onwards naman po, ang pasok niyan kinabukasan na nagsisimula ng 11 a.m. Okay? So kailangan po, kaya yung binabanggit ko kanina, kailangan kompleto, kailangan eksakto, kailangan tama. Bakit? Para po ma-avoid yung mga delays. Okay? Kasi, halimbawa nagkamali po kayo ng command request. Nagkamali po, imbes na imbes na space, ginamit nyo slash. Imbes na slash, ginamit nyo space. Imbes na, yan, mamaya, puntahan natin. Halimbawa ng multiple individual claims muna. Si techno user nag-replenish sa bangko. Nag-text siya ng reload command. Tama. Nag-antay siya, hindi niya alam yung cut-off. After 30 minutes, pumunta kay upline. Hindi pa ako na-reloadan hanggang ngayon. So sa upline, ang gagawin niya, magpa-follow up. So akin na yung information mo. So si upline, ang ginawa, nag-text din siya, LX reload. ID niya, PIK niya, pero information ang dineposito ng downline niya. Okay? So nangyari, imbis na i-credit na, upon reconciliation, nakita ng system. Bakit dalawa ang nag-claim? Parehas ng amount ng date and time, pero magkaiba ng user ID at PIK. So nagiging dahilan yan para hindi kayo maloadan. Maloloadan lang kayo kapag kayo ay tumawag na at na-verify yung inyong deposit sa accounting. Okay? So again, mas maganda na kung sino ang nag-deposito, yun lang ang mag-text ng reload command. Antayin lang, dapat alam lang po natin yung binanggit kong cut-off kanina. Okay? Pangalawa po, incomplete or erroneous information, ito po yung dapat nating iwasan. Halimbawa ng incomplete, nag-text nga po kayo ng reload command. Kaya nga, hindi nyo po nilagay ang amount. Okay? Hindi nyo nilagay ang amount. Magiging dahilan po yan. Okay? Maloloadan lang po kayo kapag sinabi na po ninyo kung magkano po ang inyong dineposito. Hindi po kasi manghuhula ang system natin. 1,000 na lang, ay 500 na lang, ay 10,000 na lang, hindi po gano'n. So again, kailangan kompleto po may amount. Same with erroneous information. Ang ginawa ninyo, tinipe ninyo to tama. Nagdeposito kayo sa BDO, pero ang name ng bank na nilagay ninyo, BPI. Okay? So nagiging cause ng delay yan. Kung BDO, BDO. Kung BPI, BPI. Right? At again, LX space reload space LX ID /PIK. Huwag niyo pong pagdudugtongin ng inyong LX ID at PIK. Kasi po, ang slashes po ang nagko-configure ng ating format. Okay? Hinihiwalay po ang LX ID at ang PIK with a slash. So, kailangan paghiwalayin din po yan.
Pag nagsama yan, pag nagdikit yan, nagiging delay na yan. Okay? Kapag ginawa ninyo space, error na naman po yan. Dapat po slashes. Okay? In between slashes po kung walang space, halimbawa, branch, kung yung branch code, hindi nyo alam. Magkwento kayo doon, basta in between the slash. Nagpunta ako ng Cubao, halimbawa, nag-deposit ako sa BDO, sa EDSA, lumiko ako, dumiretso, kumanan, dumanyan, ikwento nyo. Basta in between slashes po, okay yan. Okay? Basta walang space, basta in between slashes, okay yan. Okay? Of course, with the date and time. Kailangan tama yan. Sa insufficient amount po, nagkakaroon po tayo ng problema. Halimbawa, nag-deposit ako kayo ng 500. Ang nilagay ninyong amount yan, 5,000. At sinabi niya, hey, para lang mautakan ko si B-Mobile. Kasi hindi naman niya alam yan eh. Okay, baka maludan nga naman ako ng 5,000. Ditubo na ako ng 4,500. Hindi pa rin po kayo maluludan. Kasi po ang transaction natin na dina-download sa bangko, bine-verify yan ng ating mga accounting staff. Okay? So kung 500 diniposito nyo, nilagay nyo 5,000, which, hindi kayo maluludan. Until, i-verify ulit sa accounting yan at sabihin nyo, 500 nga yan. Nalagyan ko na lang isa pang 0. Okay? So again, kailangan kompleto, kailangan eksakto, kailangan tama. Now, sa loading stream system behavior, 3-error trapping rule. Ano po ba yung 3-error trapping rule? Ito pa yung binabanggit natin kanina. Natatrap po yung inyong account or nabablock yung inyong account kapag nag-send po kayo ng command na mali-mali. 3 beses na maling command na isend niyo sa system, block ang inyong account. Again, nare-reset siya after 24 hours or tatawag kayo sa customer service para ma-reset. Ang number po ng ating customer service ay 311-3000. Telco warning notification. Nare-receive po natin, no confirmation from telco for this load to this number. Please verify receipt of load with customer. Load restored. Okay? Natatanggap po natin itong information ito kapag nag-load tayo at hindi natanggap ng telco. Okay? Pero pinapa-verify. Tanong niyo po muna sa customer niyo kung na-loadan sila. Kung na-loadan sila, singilin ninyo. Kasi eventually, later on, mababawasan kayo. Okay? Pero kung na-verify nga ninyo na walang load na pumasok, ulitin natin ang transaction, gamit tayo ng ibang gateway number. Okay? And then malaloadan na yan. So, ibig sabihin kapag nakatanggap kayo ng ganito, verify nyo na lang kung naloadan o hindi. Kung hindi, ulitin ang transaction, loadan, gamitan natin ng ibang gateway number. Now, sa 30-minute stay request feature po, or out-of-date request, ito pa yung tinatawag nating mga panis na request. Ibig sabihin, kung sobrang tagal, hindi pa rin kayo po naloloadan, hindi pa rin kayo nabibigyan ng confirmation, check na natin. Okay? Kasi nga minsan yung ibang mga request natin hindi na natatanggap or hindi na pa-process. Bakit? Ang system po, kapag ang request nyo ay lumagpas na ng 30 minutes, sinisipa na yan. Okay? Sinisipa na yan. Bakit hindi natin natatanggap or bakit hindi natin napaprocess? Kasi natatrap siya on air. Okay? Baka congested. Kasi di ba minsan, halimbawa, may mga araw na may ka-text tayo, tapos hindi nila natatanggap yung text. Natatanggap lang nila yung text pag magkasama na kayo. O, kita tayo yung McDo, hindi nag-reply. Nung nagkita kayo, tsaka lang pumasok, parang itong text mo sa akin, kita tayo yung McDo, dito na ako. Okay? Ganun yung mga nangyayari sa atin. So, ang nangyayari, syempre, hindi naman, para hindi kayo malugi, ang gagawin ng system, sisipain niya na yung request na yan. Kasi, baka mamaya nagpa-load sa inyo, hindi na mag-aantay ng 30 minutes. Baka mamaya umalis. Isundin niyo hawak yung pera. So, pero kung andyan naman, basta after 30 minutes, pwede na ninyong ulitin. Ano yung ibig kong sabihin dito? Kung ang transaction ay hindi successful, pwede ninyong ulitin. Basta sigurado tayo tapos ang 30 minutes. Okay? Huwag ninyong uulitin yan if the transaction is within 30 minutes pa. Kasi po may tendency yan na mag-double deduct kayo. Okay? Pero, kung tapos na ang 30 minutes, pwede na ninyong ulitin yan. Gamit na lang tayo ng ibang gateway numbers. Okay? So again, gateway numbers, kung wala kayo, tawag sa customer service, bibigyan kayo ng updated na gateway number. Now, the circumventing 5-minute trapping rule.
Normally, nangyayari po ito kapag meron tayong multiple transaction within 5 minutes. Halimbawa na lang, meron nagpa-load sa atin ng 5 tiga 100 pesos. 500 pesos na globe. Okay? Gusto ko 5 tiga 100 yan. Sige. Pinases mo ngayon. 5 tiga 100. Again, sabihin ko sa inyo, with the 5-minute traffic rule, isa lang po ang mapaprocess. Okay? Kasi po, ina-avoid naman ng system ang multiple transaction or multiple unauthorized transactions. Okay? Kasi baka mamaya, nag-load ka ng 100 pesos. Tapos pa na siya loadan, nakipagkwentuhan ka, umupo ka ngayon. Sa bulsa mo nilagay mo cellphone mo. Sa bulsa mo mayroong bariya, may susi. Pagkaupo mo, napindot yung send. Send, then send, then send, then send. Okay? Siyempre, lugi ka na. Ang gagawin mo, andyan pa yung binentahan ko, sisingilin ko ngayon. Bayaran ba yung 900, naloadan ka ng 1,000 eh. Siyempre, ang customer na yun, bakit mo ako sinisingil? Hindi naman ako nagpa-load ng 1,100 lang. Ibalik mo kayo yung load sa akin, hindi na mababalik yan. Okay? So again, kaya ginawa yan. Okay? So kung meron kayong transaction, more than one transaction within 5 minutes, lagyan na lang natin ng suffix at the end of your command. A to Z ang ating characters. Or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, basta may ibang character sa dulo. Space and then suffix. Okay? Para po ma-identify ng system kung legit yan or valid yung inyong request. Okay? So again, applicable lang ito sa mga transactions na more than one within 5 minutes. Within 5 minutes. Now, common problems natin. So again, loading delays and then telco congestions. Hindi lang po si V-Mobile na nagkakaroon ng problem sa congestions. Even the traditionals, even yung mga regular loaders po natin. Kasi nga to date, we have more than 70 million cellphone users sa Pilipinas pa lang. Okay? Isipin na lang natin kung sabay-sabay mag-text yan. Sabay-sabay ang text, ng batuhan ng text sa sa air. So nagkakaroon ng traffic yan. Okay? Kagaya lang ng traffic sa EDSA, kung galing ka ng Guadalupe at gusto mong pumunta ng alauna sa Galleria. Kaya umalis ka ng bahay alas 12, kung walang traffic, alauna nandun ka na. Pero naharang ka ng traffic dyan sa crossing sa Guadalupe. Okay? Ang tagal ng usad ng bus kasi puno sila. Siyempre, late ka na makakarating. Same din po sa ating text. Okay? Kapag ka late yan, late din po natin na-receive, late na tumarating. So again, ang advice natin, since sa air or through internet, walang masyadong gumagamit, same with sa aeroplano, di ba? Ang aeroplano, kumpara sa bus, mas mabilis. Okay? So advisable, kung mag-reload tayo, kung may access tayo sa computer na may internet, do the online loading. Mas mabilis, less hassle pa. Okay? Telco OTA system unavailability or under maintenance. Halimbawa po, hindi available ang 50 pesos na unli kay Globe. Hindi rin po yung magiging available kay V-Mobile. Halimbawa, hindi available ang 100 pesos na unli call and text kay Smart. Hindi rin po available kay V-Mobile yan. Bakit? Kasi po, nagre-rely lang po tayo sa mga products ng ating telcos. Kung hindi available sa kanila, malamang sa malamang, hindi available sa atin. Pero hindi ibig sabihin na kapag down si Smart, down si V-Mobile. Okay? Kung down si Smart ng V-Mobile, pero ang Globestar and other products, up yan. Okay? Kung Smart lang ang down. Okay? Customer non-receipt of otherwise successful loading. Nag-load kayo, may confirmation na pumasok. Pero kiniklaim ni customer, wala akong load na natanggap. Okay? I-verify natin, pwede namang mangyari talaga yan eh. Check natin, baka fault ko, fault na naglo-load. So ang gagawin natin, check muna natin, tama ba yung cellphone number na tinype natin? Okay? Kasi baka mamaya, mali ang cellphone, kaya ka may confirmation, may naloadan. Sabi kanina, 100% may mababawasan, 100% may maluludan. Okay? So check natin kung tama ang cellphone number. Upon checking, tama naman ang cellphone number. Pero hindi pa rin pumasok ang load. Ang gawin na lang natin, ma'am, baka hindi niyo po na-receive ang confirmation. Okay? Baka po puno ang inbox nyo, kaya wala kayong confirmation na na-receive. Eh sabi ni customer, sige, magbubura na lang ako. Or binura niya lahat
lahat ng message niya sa inbox para lang pumasok yung confirmation natin. Wala pa din. Paiba na yan. So, gagawin natin, kasi minsan nangyayari yan eh. Wala tayong confirmation, pero mag-inquire tayo, may load na tayo. Pumasok na yung load natin. So, pa-inquire, ma'am sir, tawag naman po kayo sa, sa network provider. 222 or 1515 para malaman yung load balance. So yun, minsan pwede po yun. Eh, nung pagtawag niya, wala pa din daw. Ang cellphone po kasi, parang computer na yan sa ngayon. Nag-hang. Okay? So, advice na natin kung ang cellphone na yan bukas sa napakatagal na panahon at gumamit kayo ng napakaraming application. Advice na lang natin na pa-reset or pa-power cycle. Patayin ang phone, tanggalin ang battery ng 5 to 10 seconds. Tignan ninyo, pagkabukas niya, lahat ng text papasok. Okay? Ganun ang nangyayari. Okay? Eh kaya lang wala pa din. Hindi pa daw pumasok. Ngayon, check naman na natin. Baka mamaya, mali ang product code na nilagay natin. Okay? Kasi baka mamaya, nagpapaload siya ng Globe, ang niload mo Smart. Hindi nga naman papasok yun, di ba? Or, familiar ba kayo sa may X at walang X na product code natin? Ang X po, ito po ay ating mga electronic load. Automatic pumapasok yan sa account. Yung wala namang pong X, ang tawag po dyan ay electronic pin. Iyan po yung, ikukumpara natin sa traditional, kinikis-kis. Tapos, ilo-load pa natin. Okay? Kung paano siya i-load, meron po tayong mga product guide. Andun po ang instructions. Okay? So, kung saan, 223 yata, and then, number sign, then dial. Parang ganon. Or sa 1516 or 223 naman sa Globe. So, parang mga pin. Okay? Or baka naman mamaya, mali ang pagkakatay ninyo ng product code. Halimbawa, imbes na S30X, ang ginawa nyo S30X, as S30X. Okay? So, 3 and O. Dapat dyan, 3 and 0. Tapos X. Or kung Smart Bro, SBRO 100. Hindi siya SBR0 100. Same with the cellphone number. Normally nangyayari yan. Guilty nga ako dyan eh. 0916758800. Okay? Minsan, ang tinatay talaga natin is 0916758800 instead of 0916758800. Okay? Or, minsan, sabi natin kayo, nasundan natin yung format. Kung may space yan, may space. Lahat ng LX natin may space. Okay? So, baka walang space kaya hindi na-process. Or, may space nga. Mali naman yung spelling. LX space laod. Imbes na LX space load. Okay? Same with LX space reload. Dapat hindi siya relaod. Okay? So sabi ko kanina, sundan ang ating format, eksakto, tama. Okay? Now, how to reach customer service? Ang parang ni Ma'am kanina. I'm so happy to inform you that we already started Operation 24/7 noong July 1st, July the 4th. Okay? So again, from now on, you can call us any time of the day, any day of the week, any week of the month, any month of the year, anytime you want to. Okay? 311-3000 landline po ang gamitin ninyo. Wala pa po tayong toll-free kasi. Okay? Available po sa Metro Manila, sa Cavite and Bulacan yata. Okay? And then very soon po, ilalabas na po natin ang numbers na pwedeng tawagan ng Globe, Sun, and Smart para yung mga naka-unli calls, okay, whether the province or sa mga nandito lang din, kung gusto ninyong gamitin ang cellphone, yung mga walang landline, so pwede na po yun very soon. Okay? So, pwede rin po tayong mag-visit or ilike po natin ang ating official V-Mobile fan page. Punta lang po tayo sa Facebook. Type nyo po V-Mobile Technologies Incorporated Official. Aside sa ating website, nagpo-post po kami ito ng announcements and ng system updates. Okay? Yung iba, doon nagtatanong, ginagawang customer service. Okay? So, sinasagot naman. But again, we still encourage you to call 311-3000 kung magtatanong kayo. Alright? Pwede po tayong mag-text sa ating text care. Ayan po ang available number sa ating text care. Huwag po rin yung tatawagin yan kasi walang sasagot.
Okay? Text lang po yan, kasi system-based po yan. At kapag nag-text po kayo, huwag niyo pong i-text, asa ng load wallet ko? Kasi hindi kami mag-reply, who you? Okay? Pag nag-text tayo, lagay natin yung user ID number, space, the message. Okay, user ID muna, and then asa ng load wallet ko? Doon pala. Alright? And then ticket support system, kung gusto mag-email, punta po tayo sa website. Sa website natin, nandito lang information. Ating address, telephone number, telefax, text care, at kung mag-email kayo, click nyo lang proceed to ticket support system. Pag kinlik yung proceed to ticket support system, lalabas yan. Kung bagong email, i-click nyo yung open new tickets, a new ticket, and then fill it up. Within 24 hours, sumasagot po ang ating mga customer service. Okay? Or kung magka-follow up naman po kayo ng ticket number, type nyo lang po ang ticket number at ang email, and then, check na yung status. Isa-send po yung reply sa inyo within 24 hours. Okay? So again, Text care. text care. Yan. So yung mga information na yan, available po yan sa ating website. So my question, I can accommodate po 2 more questions. 2 more questions. That's the 300 card. Yung card, ma'am, yung card po natin, nababenta siya ng 250 pesos. Yung 300 po, kapag kay SMS push na yan, kung walang card na ginagamit. Okay? Kailangan yung Tecno user na mag-register ng panibagong Tecno user, meron siyang at least 260. Kasi 250 mababawas sa kanya, parang ibabayad doon ay 300. So, yung user namin, pwede silang magkaroon na use another user sa baba, di ba? Yes, ma'am. Through SMS. Through SMS na po. Hindi na sila bibili ng mga card. Wala na po. Through text na po yan. Meron po tayo sa ating kit, meron doon na Tap Mobile. So, yun po ang ating guidelines sa registration. Yes, sir. Sa traditional loading na meron tayong mga promo yan, mga free text. Dito ba tayo nag-load? Nakaka-avail din tayo sa mga promo nila? Ayan, that's a very nice question po. Ang tanong ni sir, sa mga traditional na loaders, meron po silang free text. Halimbawa, mag-load ka ng 1,000, meron kang 300 free text. Sabi mo ba, meron daw ba? Okay, ang sagot po dyan, wala. Okay? Kasi po, kaya po, yung mga traditional meron mga ganon is, loyalty po yun eh. Isang SIM card, isang SIM card lang ang ginagamit nila sa isang network. Okay, kada isang network, isang cellphone, isang SIM card. Okay, sa atin nga po kasi, since hindi isang SIM card lang at lahat na ng network, wala po tayong loyalty na freebies. Okay? Pero, yun nga po, compared naman po sa ating system, wala naman po silang earnings na nakukuha naman po natin. Okay? So, in terms of freebies, wala po tayong freebies. But then, hindi naman po sila nakakapag-load ng using one SIM card and using one cellphone. Okay? So, kung meron pa po kayong ibang questions, pwede po tayong i-direct yung questions sa baba sa ating customer service sa 19th floor, or kung makakatawag naman po kayo 311-3000 po. So once again, maraming salamat po. Ako po si Jenny Sevilla from the Customer Relations Management Department. Maraming salamat po.